Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Grabe, no? Grabe talaga dito mga kababayan, ha? Ang tanong dito sa nag-interview itong press ay may papel pa nga ho ito sa panahon ng pangapanya ng Pangulong Marcos. Pero hindi niya dinugtungan. Dinidinay nila, hindi sila magkakilala. May nakahanda na si Madam Claire na props. Basta ito, napakagaling talaga ng Duterte. Pag sa patayan, si Duterte. Pag sa illegal drugs, si Duterte. Pag sa mga amblak at sa mga salin, si Duterte. Dito naman sa extortionist, si Duterte pa rin. Duterte lang ang sakalam. Alam mo po dito mga kababayan kung sino po ito si Franco Mabanta. Hindi ko nga ito kilala eh. Ngayon lang ito nabulabog eh. Ang reklamo sa kanya ay extortion. Umabot daw ng 350 million pesos. Itong extortion niya kay Martin Romualdez. Ang banta niya, pag siguro hindi magbayad doon sa mga may ipakita, siguro siya mga i-expose siguro siya sa social media, mga videos o ano pa namang artikulo na ipapalabas niya patungkol sa pagkasira ni Martin Romualdez. Kaya ang ano niya, para hindi niya siguro ma-post sa social media o ano mang gagawin niya, pasi doon sa dito sa akusasyon, maghingi siya ng pera nga 350 million pesos. Ito po mga kababayan na bakit ko to inaksyonan ito. Itong pinapakita ni Madam Claire na dumidikit kay dating Pangulong Duterte at dumidikit kay Inday Sara at andyan pa si Harry Roque daw. Naku po. Bakit hindi pinakita ni Madam Claire noong magkasama sila si BP Sara at saka si Martin Romualdez na hinawakan pa nga sa kaliwang kamay si Romualdez ni BP Sara o si BP Sara ba yung humawak doon sa braso ni Ma'am Sara? Bakit hindi pakita? Dahil si Romualdez ay binansagan na ni Remulla na si Romualdez ay isa sa mga mastermind sa flood control project. Bakit iniwas? Bakit dito? Ang layo-layo, si Babanta lang nahuli na extortion patungkol kay Romualdez. Ngayon, ididikit kay Duterte. At hindi, no? Ano ba talaga to?
wala silang maisasagot doon sa rumbo sa nagtatanong, pero doon sa gusto niyang ipalabas, ayun, pinalabas na. Nakahanda ng props. Ibig sabihin, kaya nakahanda na tong props nito, so alam na nila yung question and answer. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jerry. Ang tawag nila kumukalaban. Ito pag pupunain mo tong administrasyon, sabihin ang kumakalaban. Tinuturo lang nila yung sa pananaw ng mga ganitong mga influencer. Tinuturo lang nila na sa pananaw hindi nakakabuti. Kumakalaban na ba yun? Pag halimbawa, ikaw bilang isang ina, Madam Claire, tapos nakita mo yung anak mo, yung ginagawa niya hindi maganda, tapos pupunain mo. Sabihin ba na anak mo na ikaw talaga kumakalaban ka sa akin? Ganon? Pira naman, no? Yan. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ng pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Mali okay itong nagtatanong nagpa-press. Ito lang talaga mga vlogger kusang nagtatanong. Hindi talaga nagpapatawag ang BP Sara, magpa-press con siya. May lumalapit lang na mga vlogger. Tatanungin lang siya, hindi naman siya nagpa-press con. Ito lang mga vlogger talaga na nagkusang loob, na kumukuha ng informasyon, nagkumukuha ng reaksyon sa Vice Presidente. Hindi tulad sa inyo dyan, na kayo pa mismo magbabayad para kunan ay yung reaksyon. Diba? Pero iba ang Vice Presidente. Yung kumukuha ng reaksyon sa kanya, sila ang gumagastos. Ang oras, kunting pera, ganun. Wala kayo niyan. Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lang naman po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo. Hindi pa siya nag-utos, nag-report pa lang siya. Pagputok pa lang, nag-report siya, wala siyang inutusan. Matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan natin. Hindi. Ang advice niya, pumunta kayo sa pinakamalapit nga bomb shelter at doon kayo manatili. Hindi pa, nagpalabas lang siya ng statement kung anong gagawin ng mga OFW. Pupunta sa mga bomb shelter para doon manatili. Ng mga Halinaw. OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan. Unang araw nga, nag-report siya. Wala pa siyang natulungan, nag-report pa lang siya.
Hindi pa tumaas ang presyo ng mga petroleum. After 1 week or 2 weeks, saka pa bumulusok parang rocket. Saka pa kumilos. Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na Alam mo, Madam Claire, sino bang humahawak ng pera ng Pilipinas? Iba ang presidente. Siya ang may kapangyarihan kung sino ang pag-utosan niya. Taga-utos ba ng mga cabinet members ang vice presidente? Hindi nagbabakasyon ang pangalawang pangulo. Pinuntahan ang tatay niya. Mahal ang tatay niya. Silos lang kayo dahil hindi kayo mahal ni BP Sara. Hindi naman ikaw ang nanay. Si Bongbong Marcos hindi naman ang tatay. Ayun, para mong kinwintahan yung vice presidente na walang ginawa, ang presidente lang natural. Ikaw presidente. Sino bang mag-command? Ikaw ang commander, ang presidente ang commander-in-chief. Tapos pag si Sara sabihan niya yung presidente o anong gagawin niya? Ano bang pangsyon ng vice presidente? Ano bang magawa niya patungkol doon? Halimbawa doon sa crisis sa Middle East. Sino ba magbibigay ng instruction doon sa DFA? Ang vice presidente? Halimbawa, ikaw, taga-pagsalita ng Malacanang, pwede ka bang utosan ng Vice Presidente na, Madam Claire, magpa-press briefing ka sa opisina ko? Di ba sabihin mo, hindi ako pwede dyan, dito ako nakatalaga sa Malacanang. Bakit magpunta ako dyan sa opisina mo? O, di ba ha? Oh. Madam, ako bubilta sa iyo sa mga kasabihan dati. Yung sinasabi ni Madam Luistro na si BP Sara negosyante sa gabi at vice presidente sa araw. Parang ikaw din. Tagapagsalita sa araw, vlogger sa gabi. Ay, nako. Bubuisitan tayo rito mga kababayan. Para na tayo rito makipagbardagulan eh. kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motor. Huwag na kwintahin yon. Obligasyon ng gobyerno yon. Wala namang nagrereklamo diyan. Dumating yung tulong, ang reklamo lang diyan yung hindi nabigyan yung iba. Yung mga drivers na nakapila pa at hanggang dumating sa hindi magandang pangyayari, may nakalas na buhay. Kakahintay ng kakarampot na ayuda ninyo, ayuda system. Lahat po, pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy at mayroon pa pong tupad project. Ayun, yun ang tupad. Nang dahil kay speaker. Diyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Natural. Tulungan yung nangailangan. Yung hindi nangailangan, walang tulong yun.
Tapos, ano bang koneksyon dyan sa tanong na ididikit mo man kay patungkol lamang doon sa anong ginagawa ng presidente, dinidikit ninyo ang Duterte. Dapat sana, Madam Claire, na kung may itatanong sa'yo, iwasan ninyo yung ipapabangon ninyo ang Pangulo. Unahin ninyo, sirain muna. Pabantutin muna ninyo yung Duterte bago nyo sabihin na mas maganda yung ginagawa ng administrasyon. Para kayong nanliligaw, yung manliligaw na mga siraulo, nakita nyo yung isa, diniligawan niyang kursunado niya para masigurado niya na mapunta sa kanya yung kanyang liniligawan, sisiraan niya muna bago siya manligaw. Ba? Hindi patas, sisirain mo yun. Kanina, patungkol kay Franco, dinidikit muna kay Duterte. Si Duterte andoon na sa kulungan, si VP Sara, sabi mo, nagbabakasyon. Halos na mahinga itong tatay ni VP Sara. Ididikit pa rin ninyo. Ngayon may kasabihan, may papel pala to si Franco dati during sa campaign na katulong, kumbaga nakatulong pa to sa kampanya dati ni Bongbong Marcos. Dinidinay nyo, dinidikit nyo sa Duterte. Para rin kinakampanya yung Duterte. Kaya alam nyo po, Madam Claire, kahit ano pa yung sabihin na pagpapabango dyan sa magandang ginawa dito, pabalik-balik kung anong ginawa ng administrasyon. Pero habang binabanggit ninyo ang pangalang Duterte, naku po, lalong bumabango. Mabango sa amin yung pangalang Duterte. Iwan ko sa inyo, Madam Claire, baka pati sa pagtulog mo, yung naisip mo si Sara, naisip mo si Tatay Digong, pagising mo sa umaga, si Sara sa Tatay Digong. Parang halos na lang ang hindi mo lang nakuha sa kanila, ito na lang kanilang pirma. Problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit. Ang Abala sa ASEAN Summit. Alangan naman ang Vice Presidente mag-prepara sa ASEAN Summit. Sino ba yung humarap sa ASEAN Summit? Ang Vice ba? Di ba ang Presidente, natural siya maghanda? ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Di man yun illegal? May violation ba pag magbakasyon? Di ba may permission man yun galing sa Presidente? Ha? Pag ikaw ay isang empleyado, hindi ka makapag-leave kung walang permission. Ako, nagtrabaho rin ako, hindi ko pwede mag-leave. Maliban lang kung sick leave. Hindi yun plan. Pero pag yung vacation leave, ano pang yung mga leave dyan, kailangan mo i-schedule, kailangan may pizza, kailan ka alis, mag-submit, may oras ka na mag-submit ng iyong dokumento for asking permission. Ba? Tapos ngayon, lagi nakabakasyon. Bakit pag magbakasyon, may violation ba doon? Inggit ka lang. Subukan mo, kung may tatay kay, pakulong mo sa dihig, di linggo-linggo ka rin punta doon. O baka ipadala mo sa Timor Leste, doon mo
Doon mag-stay sa, kung maganda yung healthcare nila doon. Halimbawa, magkasakit tatay mo doon, doon mo dadalhin sa ibang bansa. Baka linggo-linggo ka rin magbisita doon. Linggo-linggo ka rin magbakasyon, di ba? Subukan mo, dalhin mo kung sino membro sa pamilya mo, ipadala mo sa ibang bansa, doon magpapagamot o doon ba ikukulong kung baka sakali. Para sabihin namin ang ganda ng buhay ni Madam Claire, linggo-linggo nagbabakasyon. Di ba? Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaction na lang ng Malacanang sa doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Libiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Libiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin." Oh, di ba? Tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Di sana po ang mainstream media at ibang mga SOCMED dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po, Ito si Madam Claire, pag wala talaga siyang magandang masabi doon sa mga tanong, dapat wag na lang. Dahil habang binubuka ang bibig niya at bumabato din siya doon sa mga taong ayaw niya, ilalong nasisira ang kanilang institusyon, di ba? Mas maraming salita, mas maraming mali. Di ba? Tingnan mo dito, napansin mo. Tanungin mo ito patungkol sa mga intriga, patungkol sa presidente, wala siyang maidugtong. Pero sa intriga doon sa kalaban, sa Duterte, marami yung dala, may baon pang props. Diba? po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At Dapat kanina pa yun mo sinasabi. Pagtanong sana, wala akong maidugtong dyan dahil labas na kami dyan dahil parang nagkapersonala na sila. Parang ganun. Ang dami mo pang kuda. Tapos wala ka naman palang alam, wala ka naman palang idagdag na ano talagang totoo tungkol sa kanilang dalawa. Dami mo ng daldal kanina pa. ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto at basahin niyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. O biro mo, dami mo na kwento, may sagot na pero hindi mo lang masabi dahil ipabasa mo lang sa kanila. Bakit yung sinasabi ni Ralph Recto wala kang kopya? Bakit sa litrato ni Franco may dala kang kopya? Nagaganon ka pa pakita mo. Dapat yun, paghalimbawa patungkol kay Leandro at saka Executive Secretary. Sabihin mo lang, ito ang sinasagot na ng Executive Secretary. Dito na po. Pakibasa lang ninyo, may kopya ko dito, ibibigay ko sa inyo mamaya. Wala Pero pag sa Duterte, meron. Inday Sara, sa 2028, walang problema. Kaming nag-suporta sa'yo, ikakampanya ka namin.
pati yung kumakalaban sa'yo, babanggitin pa rin ang pangalan mo. Pero kami, pupuriin ka, susuportahan ka, pero itong mga kalaban, sisiraan ka talaga. Pero alam mo natin mga kababayan, sanay na tayo sa umpisa pa lang sa 2022 nung si BP Sara ay nahalal bilang pangalawang pangulo at siya inumpisa ng siraan at tayo'y kasama niya hanggang dulo. Siraan man nila si Sara, sige, siraan nyo. Siraan nyo ang mahal namin na presidente sa 2028. Madam Claire, tumakbo ka kayang konsyal sa lugar mo. Sunod na tanong mula kay Luis Sacabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity? Yes, opo. Unang-una po, inutusan na po ng Pangulo ang lahat ng mga concerned agencies at sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous Sabihin mo dyan, nakapagpadala na yung Pangulo, bakit ang Vice Presidente wala pa? Dutungan nyo na. Sabihin nyo, kita nyo, ang Vice Presidente andoon sa dahig, nagbabakasyon habang ang taga-Albay pinutukan na ng bulkan. Walang tulong na dumating dito. Sirain mo na ng todo. Puriin mo si Marcos tapos sirain mo si Sara. clearing operations kasama po ang of course ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs and other concerned agencies. Nandyan din po ang maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols and to ensure proper management and operations of evacuation centers and to sustain of course the provision of essential services. Ang sa atin ho dito itong mga kababayan natin, mga kapatid natin dyan sa Albay, kalungkot talaga yung calamity na dumating sa buhay nyo, yung talagang pagputok. Sa bagay, sabihin natin na parang nasasanay na kayo dyan sa mga ganung pagkakataon, pero ikakalungkot ho namin, kung baka sakali sa mga malilit na bagay, mayroong mag-raise ng mga fan para maipaabot ang aming mga tulog para sa inyo dyan na dapat sana may link kami o magkaroon kami ng kontak kung sino nakamonitor dyan sa parte sa Albay. At kahit papaano makapag-contribute tayo, kahit katiting na lang na halaga, kahit isang araw na lang ng kainan ng isang pamilya, pwede akong mag-share kahit pinakamalit na lang na bagay din. Salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa susunod nating video. Ito po si Rene Bay. Salamat po sa inyong panonood at mabuhay ang Pilipinas.